Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdakip kay Zaldico sa Czech Republic ayon sa Malacanang. Balak naman ipatawag ng Senado ang dating congressman sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa flood control, pero yan ay kapag nakabalik na siya sa Pilipinas at kapag may basbas ng Sandigan Bayan ang kanyang pagdalo sa pagdinig. Nagpapatrol, Vivienne Gulia. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Natanong ang Malacanang sa reaksyon ng Pangulo ngayong naaresto na sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico na nagbitiw ng mga ganitong mabibigat na paratang noong Nobyembre. Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly na naaresto na siya? Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Dagdag ni Castro, hindi totoo ang mga batikos na tila kinalimutan na ng pamahalaan ang anomalya sa flood control. Handa rin aniya ang Pangulong makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng taong umano'y sangkot sa anomalya. Pero may tanong si Castro. Handa ba siya na sabihin kung sino? Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanomalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Pagbalik sa Pilipinas, sabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson, ipatatawag si Ko sa investigasyon ng Komite sa Flood Control Scandal, oras na payagan ng Sandigan Bayan na dumalo siya sa pagdinig. Nahaharap si Ko sa mga kasong graft at malversation sa Anti-Graft Court, kaugnay ng umano'y anomalya sa road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Pagkasabay-sabay ko na yun kasi connected yan interconnected sila. Si Orly Gutesa, yung ex-soldiers. Pagsasabayin ko na sila para magkaalaman kung sino yung truthful, kung sino yung half-truth, kung sino yung nagsisinungaling. Yun ang aking plano. Pero sa Kamara, naniniwala ang co-chairperson ng House Infrastructure Committee na mas mabuting ipaubaya na lang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng flood control issue kahit pa makabalik na sa bansa si Ko. Lagi-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? So, mas mabuti na ho siguro yung iwan namin sa isang non-house body para wala din pong masabi yung taong bayan na magkakaroon po ng takipan. Nating iiwan. Pamaniginiit ni House Speaker Faustino Bojidi III na dapat walang pinipili ang pagpapanagot sa katiwalian. Ang pag-aresto aniya kay Ko ay mahalagang hakbang tungo sa hustisya at rule of law at malinaw na mensahe na pananagutin ang mga tumatakas sa batas. Sabi naman ni House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Laila De Lima, dapat harapin ni Ko ang mga kaso laban sa kanya, panumpaan sa tamang forum ang mga alegasyon niya at isiwalat ang lahat ng nalalaman at ebidensya ukol sa maanomalyang flood control projects. Umaasa naman ang Makabayan Bloc na panunumpaan ni Ko ang mga alegasyon niya laban sa Pangulo at sa iba pang matataas na opisyal na idinadawit niya sa anomalya. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na marami pang hindi nasasabi ang dating kinatawan ng kanilang party list at sa tamang panahon ay isisiwalat nito ang lahat. Only in the Philippines. Dito lang po sa Pilipinas, ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Mantakin niyo po, si Junior pa, aka Bangag, ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Zaldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Eh di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizaldico. Sumagot sila, wala. Kaya kumpirmado po, hindi na aresto si Zaldico sa Prague.
Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala sa tamang pag-iisip dahil siya ay bangag. Pero ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidenteng ito na siya pa ang mag-aanunsyo di umano na naaresto na si Zaldico? Ang kanyang pag-aanunsyo pa nga para bagang may kinalaman ng administrasyon niya sa pag-aresto kay Zaldico. Yung pala, dahil lamang sa illegal entry sa Czech Republic, dahil wala na nga siyang valid na passport dahil na-revoke na ng Sandigan Bayan ang kanyang passport. So bakit presidente pa kinakailangan mag-anunsyo? Well, obviously, kasi gigil na gigil siya kay Zaldico. Dahil si Zaldico lamang ang testigo na magpapatunay na siya bilang presidente ang arkitekto ng korupsyon sa flood control scam at sa lahat ng kabalastugan sa infrastructure projects. Di ba? Si Zaldico lang talaga nagsabi na ang presidente na bangag ang nagpasok ng 100 billion na flood control projects at siya pa ang nag-deliver ng 25 billion kay presidente. Ito ba ay gayang testimonya ni Madriaga? Abay hindi. Bakit? Dahil merong 18 mga Marines na nag-alay sa kanilang buhay para sa inang bayan na nag-corroborate na mali nga ang kanilang idiniliber kung kasino-sino upon orders of Zaldico na sinabi naman ni Zaldico. At ngayon nga, meron pang korroborasyon, electronic evidence, text message na isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste confirming na itong batang Bersamin ang siyang nagdi-deliver ng tongpas si Marcos Jr. Pero kung wala si Zaldico, hindi mabubuo ang kwento. Kaya atat na atat itong Marcos Jr. alias Bangag na mahuli si Zaldico. At kung sa tingin ninyo, dadali lang siya sa Pilipinas para litisin dito sa mga kaso niya, nagkakamali kayo. Dahil pag wala na si Zaldico, pag for some reason, Maninoy Aquino si Zaldico, hindi tatayo ang kwento ng mga Marines, hindi rin tatayo yung text message ni Bersamin, miski pa bumaliktad ang mga Bersamin. Oo nga pala ha, sa maglolong Bersamin, CJ, naging CJ ka naman. Ano ba naman yan? Naging Chief Justice ka. And yet, papayag ka ba na itago ang katotohanan? Wag naman po. Dahil ang aking presidente naman, si Rodrigo Roa Duterte, ang nagtalaga sa iyo bilang Chief Justice. Hindi ko na nga sasabihin sana, pero hindi ikaw ang first choice ni Tatay Digong to be Chief Justice. Meron lang talaga nagkumbinsi sa kanya. Tago na lang natin sa pangalan na Harry Roque dahil ikaw ang pinaka-senior. Pero I think you owe it to the President dahil binigyan ka naman niya ng karangalan na maging Chief Justice. Isiwalat ang katotohanan. Nothing but the truth. At yan nga ay koroborasyon na yung mga text messages ni Leandro Leviste ay authentic and pursuant dun sa testimonya na recorded ni Zaldico. Yan ang dahilan kung bakit nagpakalat ng fake news ang presidente. Yung gigil niya, yung eagerness niya na talagang gurgurin si Zaldico dahil akala niya mahahawakan na niya si Zaldico, mauuwi niya, mapapabaliktad at kung hindi mapapabaliktad, baka magurgor. Well, I have news for you. Magre-resign ako sa pagiging abogado kung mauuwi niyo si Zaldico in 3 weeks, gaya na sinabi ni Secretary John Dick. Hindi po mangyayari yan dahil alam ng buong daigdig kung ano ang siniwalat ni Zaldico. All you have to do is to type the name of Zaldico in Google. Lalabas at lalabas yung kanyang revelasyon na presidente, arkitekto ng korupsyon sa Pilipinas. And by now, alam na ng buong daigdig ang issue ng korupsyon sa Pilipinas. Uli-uli, Mr. President alias Bangag, kung gusto mong magpakalat ng fake news, hayaan mo na si Auntie Claire. Dahil si Auntie Claire naman, kilala talaga na nagkakalat ng fake news. Nakakahiya kasi, di man kita gusto, ikaw pa rin ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Masakit pa rin tanggapin na yung aming presidente, bukod sa pagiging bangag, tagakalat pa ng fake news. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines,
You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.